The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, mabuhay ka! Morning, Pastor! O sabi nga Kala ko pa naman sa akin yung introduction mo, nakakagat labi na ako. Yan. Paano yung kagat labi ng papogi, Pastor? Aba, kita mo naman. Parang hindi senior, di ba? Good morning, Cha. Good morning, Ted. Morning. Maulan na maulan dito. Good morning. At Brad Jeff, sabi ni Ma'am Dina Aquino, Ano daw? Ano sabi ni Tita Dina? Kaya mo yung baby? Oo, Ano sabi ni Ma'am Dina Aquino, binabati niya raw po ng happy birthday ang kanyang hipag. Opo, sa Canada, si Elaine Aquino at si Dalia Gonzalez. Ayan, pagbati po galing kay Ma'am Dina at si Nanay Christy, sabi niya, Penglay, ayos dyan anak. Nakapunta na rin si Madalas Nanay kaming Christy. kumain daw dyan ngayon. Naku, nag-uulam pa naman ngayon. Naku, parang masarap yung, ano nga yung kanila shabu-shabu, no? With beef. Kailan kaya tayo dyan, Ted? mga anak niya at mga apo daw niya kumakain doon. At saka nanay, marami na tayong ulit na nag-date dyan sa Shangri-La dati. Kayong dalawa, ni Nanay Christy. nanay. Okay, West sige po. Avenue. Sige, salamat Brad. So we'll see. Hindi pa! Thank Hindi you. pa nagsisimula. Nakasigaw ka sa akin ng hindi pa. Hindi pa. Alam mo, kala mo Aga sa pa, akin. Ted. Aga pa. Sabi mo, hindi ka nagmamadali. Kung makasigaw ka sa akin. Hindi pa! Aray ko, sakit sa tenga. Hindi pa nagsisimula si Pastor. Okay, Ito na. so Brad, ito na po mga kapatid. By the way po, sa ating What's on Your Mind, please ha. Oo, ang ating, kasi Brad, medyo may mga, alam mo na, may mga nagtatangka. Yes. Okay, sa mga panahong ito. Kayo din po hindi po natin ito magiging mapapagtagumpayan. Ito pong message muna bago ang premyo kapag hindi po kayo nasunod sa ating mga panuntunan. Alright, sige. So Brad Jeff, ito na, The Daily Brad. Yan. Abang na si Lavin. Okay, Lavin Castro and Bong Hobes. Pinadala pa mga picture. Naka-tune in lahat. Si Ate Edith at saka si Ate Sally Paed. Ayan, mga naka-tune in po lahat yan. Magsimula na po tayo sa ating tema ngayon. Kahapon po, pinag-usapan natin yung role ng mga anak towards sa mga magulang. Di ba? Honor them. Ngayon naman po, pag-usapan naman natin yung kabilang partido, yung mga magulang. Sino po sa inyo rito, kahit wala ka pang anak, magulang ka na sa partihan? Iba po yon. Ito po yung mga magulang na may anak, may asawa. Paano ba natin itrato ang ating mga anak? Sabi po sa Efeso 6:4, at kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nyo. Sa halip, palakihin nyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Ano po ba mga maling nating gawi na maaari ikasama ng loob ng ating mga anak? Well, for one po, minsan kasi ako guilty rin dito minsan. Yung pagiging magulang natin, minsan akala natin lisensya na to para mabully yung anak natin. Kasi parang minsan feeling natin, mas matanda tayo, mas marami tayong alam, dahil nakatira sa atin. Tingin natin minsan, para tayong mga magulang laging nasa tama at sila laging mali. Minsan naman po, may mga immediate expectations tayo. Gusto mo sa anak mo, masipag agad, matalino agad, marespeto agad. Halintulad mo sila sa parang binhiba, yung seedlings, na yung tinanim. So bago po mamunga yan, kailangan mo alagaan, diligan, damuhan, etc. Saka kung nag-aasal minsan yung anak mo ng unggoy, asal unggoy, malamang may nakikitang gorilla sa bahay yan. Okay? Kaya, marami po mga kabataan bilang pastor na minsan napapa-counsel sa akin yung mga magulang. Bakit mas gusto pa sa barkada, mas gusto pa sa telepono, magbabad sa social media, kesa doon sa hapagkainan with the family. Baka lang naman. Baka wala nakukuhang value sa mga magulang. Baka puro nakikita yung mali and all. Sabi po sa kalakip na bersikulo, sa halip daw po, palakihin natin sila ng may disiplina at turuan ng aral sa Panginoon. Palakihin po natin na dapat involved tayo sa pagpapalaki sa ating mga anak. Hindi lang si Yaya o si Roblox o si Minecraft lagi ang kasama o minsan si nanay lang. Dapat both parents are involved. Learn to connect with our children. Mahalaga po ang correction. Dapat iwasto natin yung maling gawi. Pero mas unahin po natin yung connection. Connect before you correct.
Yung po pinaka-effective na correction pagka may connection ka sa iyong anak. At sabi po sa verse, ituro mo ang takot at pagmamahal sa Diyos. At the end of the day, hindi po natin kasama 24/7 ang ating mga anak. Pero kapag may takot sila sa Diyos, marunong silang tumawag sa Diyos. Okay? Kahit wala po tayo sa tabi nila, may laban yung mga anak natin. Kapag inakit ng boyfriend na mag-premarital sex, meron silang power to say no to sin. Tatanggi yung mga yan. Pag inalok ng marijuana sa high school batch nila, mga barkada, lalayo yung mga yan dahil may takot sa Diyos kahit wala yung mga magulang. Sa bandang huli po, as we end, yan ang pinakamahalagang maiiwan natin sa mga susunod na relasyon. Yung pinaka-importante pong pamana ay ang fear and love of the Lord. Yan lang po ang aking maiiwan sa inyo, mga magulang. Maturuan man po natin, mga anak natin magaling sa negosyo and all, kung walang takot sa Diyos, medyo tagilid tayo dyan. Pero maturuan mo ng takot sa Diyos. Kahit hindi gano'ng magaling sa ibang bagay, may laban tayo dyan. Efeso 6:4, at kaya naman mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Tayo po yung mga manalangin, mga magulang. Tayo po ngayon manalangin na bigyan tayo ng wisdom ni Lord para palakihin ang ating mga anak in the wisdom of the Lord. Lord, tulungan nyo kami, Lord God. Challenging ngayong magpalaki ng anak. Napakarami naming kaagaw sa atensyon, ang daming distraction, Lord God. Pero Lord, alam namin na ikaw ang kaagapay ng mga magulang because binigyan mo kami ng grace to raise these children in the way they should go para paglaki nila, they will not depart from it. Lord, salamat po sa mga magulang ngayon na nagmamahal sa anak, involved sa pagpapalaki. Tulungan nyo sila. And even, Lord, yung mga magkakaaway na anak sa magulang, i-restore niyo po ang relasyon ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal. In Jesus' name. Amen. Amen. Lord, mahal na Panginoon, dakilang Ama, muli po salamat sa araw na ito sa panibago pong aral na amin pong natutunan mula kay Brad Jeff. Salamat po, mahal na Panginoon, sa leksyon ngayong araw na ito. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Keep him safe and protected. And we also pray sa lahat po ng mga sinasalanta ng bagyo, sa mga binabaha ngayon, sa mga humihingi po ng tulong. Panginoon, yakapin niyo po silang lahat. Yes, Lord. At gabayan po ninyo, Panginoon, ang lahat po ng mga taong patungo na po para ho sila tulungan, sa lahat po ng mga kawani ng gobyerno na ngayon po'y abala para po sa pagsagip sa mga naiipit. Lord, keep them safe and protected. At nawa humupa na po ang bagyong ito. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Opo, dyan daw ngayon sa Isabela, sabi ni Boji D, ay makulimlim na ang panahon at sila naghahanda doon kasi nga daw po baka ho sa kanila tumama ang bagyo. Ingat kayo dyan sa mga taga Isabela. At pagbati po ng good morning kay Boji. Good morning, Sir Boji. Ingat kayo. Okay, Brad Jeff, so bukas ay bisperas na ng Biyernes. Ang bilis. Dalawang araw na lang. Oo. Sana ngay lumabas na ang bagyo, Brad Ted. Yes, oo, yes, Brad. At yung nga din na sinasabi, ito ho'y bumilis, no? Ang kainaman ngayon, kung maaaring sabihin natin na mainam na bumilis po siya kasi mas mahirap yung ang bagal. Ay inulang ka na ng matindi, uulanin ka pa kasi nga ang bagal po ng bagyo. 25 kph po ito at inaasahan daw po by Friday. Hopefully po ito'y nakalabas na po ng ating area of responsibility. So sana nga po humupa na ito. Diyan ba sa inyo, maulan ngayon sa Cainta? Maulan lang, Brad Ted. Wala namang hangin or anything. So Opo. sana ganito lang, steady lang. Kasi nga kung ngayon po habagat season, malamang inabot na naman po ang ang bahay nila Brad Jeff. Sa Caintayan. Kung habagat po ngayon. Opo. O sige, so Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow. Salamat din kay Bishop Alex Arseno na nasa Kabanatuan ngayon. Schuler Christian Academy, nanonood sila. God bless po, Bishop. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.